At hindi ko kailangan ng opportunity. Okay na ako sa 30,000 a month. Kasi single ka pa eh. Pero tayo magkapamilya na, kulang na yan. Eh darating ka din yan. Tama? Try mo tumagal sa work for 5 years, kulang na rin yan. Kasi tumataas ang bilihin. So maraming tao, hindi nila nakikita yung sitwasyon na meron sila right now. Kasi bata pa, kaya pang mag-work eh. Hindi ba ganun kalaki responsibility? Pero alam mo, bawat ilan na dumadagdag sa'yo, lumalaki responsibility mo. Alam mo in the future, magkakapamilya ka. Alam mo in the future, magkakaroon ng emergency. Kailangan mo ng education plan para sa mga anak mo. Right? Patas ang bilihin. Whether you like it or not, darating yung mga yan. Sabi ko, hindi mo na kailangan gawin hindi mo na kailangan lang gumawa ng paraan every time na nandiyan yung mga challenges sa buhay mo. Dapat ngayon palang pinaghahandaan mo na kasi darating yan. Correct? Yes. So sa akin, yun ang inisip ko. So, kailangan ko ng 25,000 para mailabas yung pamilya ko sa ospital kasi kakapanan ko ng wife ko. And bawa na ko ng 60,000 sa credit card and I need pa yung 500 points sa'yo sana. So, anong unahin ko? So, ang inuna ko yung mailabas sila sa ospital tapos yung puhunan ko sa'yo sana. Yung punta ko sa credit card, kinalimutan ko na lang muna. Kasi kung yun ang yun yung babayaran ko, hindi ako mapagsimula sa'yo sana, hindi rin ako matatapos kasi kakaunti yung inaasahan ko na sahod ko. Right? So, sinimulan ko po yung sana, kahit na against yung wife ko, yung mga kapatid ko, yung parents ko, ayaw nila, not because ayaw, but because hindi nila nagugustuhan yung, hindi pa nila nakikita yung sana, hindi nila naiintindihan. Kasi sobrang, pag-uwi ko, excited ako, shinare ko sa kanila lahat. Mali pala yun. Right? Dapat pala, hayaan mo silang makita yung opportunity kung paano mo nakita. Eh, kung inento ko sa kanila lahat, negative nila ako. Muntik pa ako hindi nag-join. Remember, ayaw nila not because ayaw, but because hindi nila naunawahan. Pero kung dadalhin mo sila dito at makita nila yung opportunity kung paano mo nakita, hindi mo pwedeng hindi nila magustuhan. So that's what happened. So na-realize ko lang, bago ko mag-decide na hindi gawin ang Yusana, buti lang may isip ko, na kung susundin ko sila, malamang kung anong buhay na meron sila, yun din yung buhay ko. Tama. Eh gusto ko na nga umalis doon eh. Tama ba? Doon ako makinig sa mga tao may resulta. Correct? Para maging ganun din yung buhay ko. Tama. So nakinig ako sa uncle ko. Sinimulan ko yung sana, pinart-time ko. So kahit ayaw ng wife ko, so okay lang yun, araw-araw ko yung sana. Afterward, ginagawa ko ito part-time. After 4 months, hindi lahat ng kaibigan ko nag-join, hindi lahat naniwala, pero okay lang. Ako naniwala ako, kumbaga lahat ng bagay natututunan. Ang fear ko, baka hindi para sa akin, baka hindi ko kayang gawin, baka wala maniwala, hindi ako mahilig sa sales, hindi ako mahilig kumuusap ng mga tao, hindi ako mahilig magsalita, obvious ba? Right? So, yun yung nagsisimula ako. Kaya lang, sabi ko, lahat ng bagay natututunan. Yung Shangri-La nga, nag-work ako doon, naglilinis ako ng kwarto, ng banyo, ng bawal. Ayaw ko kang gawin yun eh. Pero dahil araw-araw ko ginagawa, 30 to 15 euros every, gumaling na ako ng todo. Yun nga yung bagay na ayaw kong galing, gumaling ako, ito pa. May kakayaman ko. Tama ba? Yes. Oo. Isipin mo na yung mga expertise na meron ka ngayon na dati hindi mo naman alam. Correct? Yes. So sabi, magaling na IT, magaling na nurse. Kung wala naman ang pinanganak na magaling na IT, magaling na nurse. Lahat yan, kaya na maging magaling na sa IT kasi pinili nila. Hindi ako naniniwala sa linya-linya. Ang linya, lagi ko sinasabi, kaya naging linya kasi po ni linya. Correct? Yes. So tinan mo, may mga nurse ba dito? Yes. Pwede mo makita sa kamay? Oo, madami. Totoo ba na marami nag-nurse dahil hilig nila? At the same time, or marami nag-nurse dahil because of opportunity nakita nila abroad? Ano mas madami? Hilig o because of opportunity abroad? Opportunity. O kahit ayaw, kahit hindi hilig, ginawa kasi nakita nila opportunity abroad. Tama. Tama? Same thing sa amin, nag-decide ako sa isang. Alam ko, 4 months, after ko ito gawin part-time, yung 15,000 na kinikita ko sa Shangri-La, dito na doble na. After 4 months, I was earning 30,000 a month. Sa isa na. Yun yung time nag-decide na ako mag-full-time na. So, tinuloy-tuloy ko ito. Pagdating ko na 9 months, I was earning 200,000 a month. Yung income na hindi ko mapaniwalaan, nangyari na sa akin. So, guys, $1,000 every week or 200,000 a month, malaking bagay na yan. Pwede na ba sa inyo yan? Yes. So, yun yung akala ko dati na hindi ko kayang kitain. So, nagsimula ako sa maliit lang din. So, tinuloy-tuloy ko po yung negosyo. Ito po yung time na naniwala sa akin yung wife ko kasi napadala kami ng company sa may Port Australia. Sailing kami, nag-cruise dinner kami. Bayad po lahat ng Yusana. Okay, sayang, walang pictures. So, anyway, tinuloy-tuloy ko pa po. Isa po sa mga pangarap ko after 1 year and a half, nakuha ko because of Yusana. Nagkaroon kami ng sariling bahay. Dahil dito. Okay? So, yun po yung good thing. Ang bahay po namin dati, prior to Yusana, yung nanay ko na nag-abroad po sa Hong Kong, sidewalk lang. Kung pamilyar po kayo sa may Pasong Tirad, Corner Sulchuaga, sa may Barangay Tejero, sa may Makati, 2437, yung number namin, doon po kami nakatira. Hanggang ngayon nakatayo pa rin yun doon. Okay? Hindi po yung mismong buong bahay sa lola ko po yun, pero kami sa sidewalk. Yung sidewalk, ganito lang kalapad. Karinderya sa umaga, sa gabi, tulugan namin. Doon kami lumaki.
Right? So yun yung buhay na ayaw mo nang balikan. Na buong buhay ng parents ko nagkatrabaho para magkaroon ng sariling bahay. Pero sobrang sipag, sobrang tiyaga, pero it's just that hindi nangyari yung bahay kasi wala sila sa tamang opportunity. Kaya importante pala po sa sipag at tiyaga mo, dapat tama rin yung vehicle na meron. Kaya tanong sa sarili mo, nandiyan yung sipag, nandiyan yung tiyaga. Kaya ang tanong ko, kung ano ba yung current na ginagawa mo right now, hindi naman masama yan, pero yan ba yung pwede magbigay sa'yo ng pangarap mo? Kung hindi, huwag kang mag-stick ng yan lang. Tama? Yes. So, after 1 year and a half, nag-jump from 200 to $500,000. So, nakabili kami ng bahay sa Parañaque, 6 bedroom, 330 square meters because of his naga. Yun ang good thing. Tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy pa. Nakarating kami sa Sydney, Australia, Hong Kong, Singapore. Napasaya ko na yung mga anak ko doon. Tapos last month lang, galing po kami ng isang buwan po kami nawala. First time ko, nag-New York kami, isang linggo. Tapos na nag-Washington, nag-San Francisco, nag-LA, bago po nag-Utah. Ang maganda, kahit nagawin namin yun ng 1 month, hindi na namin iniisip, may papasukan kaming trabaho o magkano yung gagastusin namin kasi lahat binibigyan ninyo sana. Right? Hindi mga maubos-ubos yung 1 week income sa Utah. Hindi maubos-ubos kasi lagi may pinoprovide. So yun ang maganda, residual na. Right? So lahat kayo nagsimula sa mali, pero yun ay na-enjoy namin right now. So hindi lang po yung income. Ang pinakamasarap po right now, kasi mapapansin nyo rito yung mga tao. The reason kung bakit pinabanggit yung bahay, yung kotse, yung income na kinikita, is hindi para sabihin sa'yo kung yung mga bagay na meron yung mga tao dito, kung ano yung wala ka. At para lang kumbaga, yung belief mo is tumaas din na kung ano yung nangyari sa amin, pwede rin mangyari sa'yo. Hindi po kami kakaiba. Okay? Hindi po kami kakaiba. Isa lang din po kami dati nakaupo dyan, naniwala sa'yo sana, ginawa namin to. Sa tamang edad ka, nakita mo 20 years, 14 markets. Alam mo sa sarili mo kung legal yung nakita mo o hindi. Ang kailangan mo na lang, desisyon mo na lang talaga. Kung ako na dating rumatay na ako, pangarap ko dito, how much mo ikaw pa. Tama? But ang pinakamasarap right now, hindi yung income na kinikita namin. Yung lifestyle na meron kami. Yung options, tsaka yung convenient. Na hindi ko na kailangan pumasok sa trabaho everyday. May mga anak ako, yun ang pinaka-importante sa akin. Pagising ng umaga, kalaro ko, hatid ko sa school, susunduin ko, nandun pa rin ako sa bahay. Tapos lalabas ako ng mga bagay, mga 4 or 5 o'clock. Pwede na ba yan? Yeah. Tapos uwi ako ng mga 11 o alas 12. Okay na, no? Tapos 1 million kada buwan. Pwede na? So, yun ang masarap. Ang maganda po, hindi lang ako. Dalawang kapatid ko right now is earning more than 100,000 a month. Ang parents ko po na dating negative now is earning 200,000 a month sa Isana. Hindi po siya tsamba, ang tawag doon system. Anyway, yung uncle ko na nag-invite sa akin na sa labas lang, nag-600,000 na katabot niya sa Isana. Kung may hirap siya, baka uncle ko lang nakagawa. Baka hindi ko nagawa. O baka ako lang, baka yung dalawang kapatid ko hindi. O baka yung parents ko hindi. Right? Ilan yung batchmate ko na tulungan ko rin na kumikita ng 200,000 per month. Ilan yung mag-girlfriend, boyfriend na ganun din na kinikita. Okay, 18 years old, ganun din. May estudyante na kumikita ng 300,000 a month. Right? Kung nangyari sa amin lahat, hindi pwede hindi mangyari sa'yo. Pwede mangyari sa'yo. Kaya lang, maraming naglalaro sa isip mo ngayon, gagawin ko ba? Hindi. Para sa akin ba? Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan eh. Tama. Right? Kaya lang, habang nag-iisip ka, nasasayang yung panahon kasi wala namang resource na nangyayari dyan. Ang resource na nangyayari kapag may access na. Right? Pwede mo sabihin, pag uwi mo ngayon, pag-isipan mo sa bahay, totoo kaya nakita ko sa'yo sana? Totoo kaya sinabi sa akin ng kaibigan ko? Para sa akin kaya, yung imama kaya ako mangyari kaya sa akin, right? 1 week na lumipas siya na pa rin tanong mo, maganda kaya yun sana? Totoo kaya pa yun? Yung mama kaya ako. 1 month na nakalipas, totoo kaya yun sa akin? Mangyari kaya sa akin? Yung mama kaya ako. 1 year na nakalipas, ganun na pa rin ang tanong mo, totoo kaya yun sana? Kamusta na kaya sila? Right? Yung mama kaya ako. Remember, kahit 3 years, 4 years mo pang isipan yan, hindi mangyayari siya nangyari sa amin kasi wala ka namang action na ginagawa. Right? Huwag mo sabihin na risky, mag-join ka sa isang. Mas risky kung wala kang gagawin kasi alam mo na kung saan ka papunta. Tama. Yes. Tama? So kami po dito, lahat ng is just a realization. Wala akong masama sa ginagawa natin right now, pero tandaan mo, hindi ka nag-work para may pang-araw-araw. Nag-work ka para makuha mong pangarap mo. Hindi ka binigyan ng pagkakataon ng mangarap kung wala kang pagkakataon ng kunin. Tama? Hindi po din siya ang dreams para tingnan mo lang sa dream board. O para pangarapin mo lang. Lahat po yan pwede magkarto. Kami na po nag-testimony sa inyo. Wala po kaming sawang mag-share every single day na yung story namin, ikalat namin para ma-inspire yung mga tao na gawin din yung opportunity para mabago din ang buhay nila. Ang maganda po dito, yung mga tao, hindi na ito ginagawa para sa'yo. Gagawin nila ito para sa kanila. Kailangan lang ipakita mo lang. Correct? Yun po yung good thing. So, sa tamang edad ka na, you can do your research, makita mo lahat ng negosyante sa ibang bansa, sa US especially, yung mga big time na mga tao doon, Warren Buffett, Donald Trump, Robert Kiyosaki, they are promoting network marketing. This is the business of the 21st century. Okay? Wala kang choice. Pero yung lagi tayo, mga kaibigan mo may invite dito. Might as well magsimula ka na. Alright? So,
kung nangyari po sa amin, marami po tayong matutulungan dito, pwede rin mangyari sa inyo, might as well magsimula ka na rin. Okay? Yun lang, maraming salamat.